Let's all stand up for our scripture reading. Galing sa aklat ng Gawa, Acts chapter 8, verses 4 to 16. Sa aklat ng Gawa, chapter 8, verses 4 to 16. Dahil dito, nagkahiwa-hiwalay ang mga mananampalataya sa iba't ibang lugar, ngunit saan man sila makarating ay ipinapangaral nila ang salita. Nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Kristo. Nang mapakinggan ng mga tao si Felipe at makita ang mga himalang ginagawa niya, inisip nilang mabuti ang kanyang sinasabi. Ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong sinasapian ng mga ito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Dooy may isang lalaking ang pangalan ay Simon. Noong una, pinapahanga niya ang mga Samaritano sa pamamagitan ng salamangka. Ipinagmamalaki niya na siya'y may taglay na kapangyarihan at pinapakinggan naman siya ng lahat. Mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila, ang lalaking ito ang tinatawag na dakilang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Diyos, sabi nila. Mahabang panahon ding siya'y pinahanga niya sa pamamagitan ng kanyang salamangka, kaya't siya'y patuloy na pinapakinggan nila. Ngunit, nang ipangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at tungkol kay Hesukristo, sumampalataya at nagpabautismo ang mga lalaki't babae. Pati si Simon ay sumampalataya rin, at nang mabautismohan ay patuloy siyang sumama kay Felipe. Humanga si Simon nang makita niya ang mga himala. Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinalangin ng dalawang apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanila, sa kanino man sa kanila. Sila ay nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. May the Lord be blessed by the reading of His Word. Our guest speaker for this Sunday, si Mike Suarez. He needs no introduction. We all know him. So, Mike, marami ka pang oras. Okay na po yan. Tuwing pinapakilala ko bilang guest speaker, ang spelling ko niyan, G-U-E-S-S. So, manghula na kayo. Para sa akin, I don't consider myself as a guest here, but as a part of the family. Sabi nga ni Pastor, ako daw yung stubborn child niya. Hindi ako naniniwala. Anyway, may good news ako dun sa mga may edad. Pangit sabihin na matanda eh. Sa Greek po, dalawang klase ang time. Meron tinatawag na chronos at meron tinatawag na kairos. Yung chronos po, yung chronological order of time. Like say for example, ngayon, June 22, 2014, Sunday. That is yung chronological. Hindi gaanong binibigyan ng importansya ng Panginoon yan. What's more important is yung kairos, yung the quality time. Yung kalidad ng oras na in-spend natin with the Lord. So, yun po yung encouragement ko dun sa mga chronologically advanced. Anyway, going to our topic this morning about the Holy Spirit. Parang I feel awkward nung sinabi sa akin ni Pastor na ako daw mag-preach this coming Sunday, June 22. Sabi ko, parang ang hirap ata ng topic. Sa lahat ng topic na binigay niya sa akin, medyo ang pinakamahirap yung Holy Spirit. Kasi you need to balance. Alam natin na ang ating sineserve ay iisang Diyos, tama? Pero we believe in the doctrine of the Trinity. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Let us remember, balance po sila, equal. The Father is equal with the Son is equal with the Holy Spirit, and the Holy Spirit is equal with both the Father and the Son. So, kailangan i-balance natin. Pero ang tanong ko sa inyo this morning, gaano ba kahalaga o kaimportante
sa buhay ng isang mananampalataya ang banal na Espiritu? Kung kayo po yung tatanungin ko ngayon sa umagang ito, how important is the Holy Spirit in the lives of believers? Sa ating binasang konteksto o sa Gawa chapter 8 verse 4 hanggang verse 15, ang context po na ito, bagamat sila yung mga mananampalataya na, they were not yet baptized in the Holy Spirit. Sila'y nabautismuhan pa lamang sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So how important is the Holy Spirit? Kung babasahin po natin sa Ephesians chapter 1 verse 13 or Epeso chapter 1 verse 13, hayaan niyo pong basahin ko siya sa salitang Banyaga. Having believed, you were marked in Him with a seal, the promise, Holy Spirit. Ano po ba yung seal? Sino po nakakita ng seal dito? Hindi po yung hayop na seal na ano. Seal. Isa siyang tanda, isa siyang marka, di ba? Sa Old Testament po, sa Lumang Tipan, ang mga hari po noon, since wala pang mga LBC noon, wala pang mga tugo, ang ginagawa ng hari, meron silang messenger. It's either by put yun or by nangangabayo. Ang ginagawa para maging authentic o para maging genuine na sinasabing itong documents na ito ay galing sa hari, let's say sa hari ng Assyria o sa hari ng Babylon, ang gagawin nila, tatatakan nila ng kanilang signet ring. Lalagyan nila ng seal. Ito ay nagpapatunay na itong documents ito ay tunay galing sa isang hari. So sa atin, bilang mga mananampalataya, ginamit yung term na seal. Having believed, you were marked in Him with a seal, the promise, Holy Spirit. Nung time na bumalik si Jesus sa kanyang Father, hindi niya tayo iniwan na isang orphan or ulila. Ang sabi niya sa John chapter 14, verse 16 hanggang verse 18. John chapter 14, verse 16 hanggang verse 18, ang sabi po niya rito, hihingi ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng ibang taga-agapay or tagatulong na sa inyo magpakilanman. Walang iba kundi ang Espiritu ng katotohanan. Hindi siya maaring tanggapin ng mga tagamundo dahil hindi niya sila nakikita o nakikilala. Ngunit kilala ninyo siya dahil kasama ninyo siya at siya'y tatahan sa inyo or maninirahan sa inyo. Hindi ko kayo pababayaan, babalikan ko kayo. So, ito yung pangako ng Panginoon na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. It is the Holy Spirit. Sa ibang translation po, sa salitang Banyaga, ang tawag po rito ay Counselor. Counselor. Ang banal na Espiritu ay isa sa mga tatlong persona ng Diyos sa Matthew chapter 28 verse 19. Yung iba ang tawag dito formula. Actually, hindi po siya formula. Yung I baptize you in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. But rather, it is a pattern. It is a guide. Meaning to say, na ang banal na Espiritu ay distinct. Pag sinabing distinct, meron siyang ibang function sa buhay ng isang mananampalataya. He is indeed God. Siya ay Diyos. Basahin po natin sa Gawa chapter 5, verse 3 hanggang verse 4. Gawa chapter 5, verse 3 hanggang verse 4. Sabi po rito, sinabi sa kanya ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang puso mo upang magsinungaling ka sa Espiritu Santo at magtabi ng bahagi na pinagbilhan ng iyong lupa. Sarili mo ang lupang yun. Pagkatapos mong ipagbili, nasa iyo rin ang pagkapasya kung ano ang gagawin mo sa salapi. Bakit mo ginagawa iyon? Hindi sa tao ka nagsisinungaling, kundi sa Diyos.
it pertains or it talks about the Holy Spirit. Dahil sa pamamagitan ni Jesus, tayo nagkaroon ng access o nagkaroon tayo ng daan patungo sa Ama by one Spirit. Ephesians chapter 2, verse 18. Now, ang pag-uusapan natin is the gift of the Holy Spirit o ang regalo ng banal na Espiritu. Iba po yung bunga ng Espiritu Santo, iba po ang gift of the Holy Spirit. Ano po yung pagkakaiba ng dalawa? Ang gift po, pwedeng magkaroon ang lahat ng mga mananampalataya. Though, hindi po lahat ng gift o ng regalo ay meron ang isang mananampalataya. Ano po ba yung mga halimbawa ng gift of the Holy Spirit? The gift of the speaking in tongues. Hindi po lahat ng mananampalataya ay meron tong tinatawag na speaking in tongues. Merong gift of mercy. Hindi po lahat ng mananampalataya ay merong gift of mercy. Bagamat tayong lahat, i-clear ko lang po, dapat lahat ng mananampalataya merong mercy, merong awa. Pero iba yung gift of mercy. Pag sinabing meron kang gift of mercy, ayun yung parang talagang totoo sa buhay mo. Parang ayun yung sa lahat ng regalo na binigay ng Diyos, ayun yung parang nagsusupersede. Ano ba sa Tagalog yung nagsusupersede? Parang ayun yung nag-uumapaw. Ayun yung visible. Ayun yung nakikita. Like for example, di ba may mga singers tayo. Lahat tayo gustong kumanta. Pero hindi lahat pwedeng kumanta. Di ba? Baka yung iba sa atin yung boses natin pang banyo lang. Di ba? Hindi pwedeng pang public. For private use only. Yun. Ang fruit of the Holy Spirit naman po, ito po yung love, joy, peace, patient, kindness, and so on and so forth. Ayan po. Gusto ko lang pong ilinawin natin yan. No? In the book of Acts chapter 2, verse 38, verse 39, ang sabi po ni Peter replied, "Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ, so that your sins may be forgiven, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and for your children and for all who are far off, for all of whom the Lord our God will call." Acts chapter 2, verse 38 and verse 39. Ngayon, there are twofold ministry na ginagawa ng banal na Espiritu. Dalawang uri ng pagmiministeryo ang ginagawa ng banal na Espiritu sa isang mananampalataya. Ang una po, let us use the word in the believer, para sa mga mananampalataya. In the believer. Ayan po yung first fold ministry. Ano nga po ito? Ang banal na Espiritu ang nananahan that dwell within the believers para tulungan tayo na lumago sa Panginoon. Ano po yun? Number 1, open access to the Father. Ephesians chapter 2, verse 18. Para sa time constraint po, hindi ko na po babasahin siya. Take down note nyo na lang po. Open access to the Father. Ephesians chapter 2, verse 18. Let us remember po, nung time na mamatay si Christ, di ba yung nakabayubay siya dun sa krus ng Kalbaryo? Sino po nakabasa na nun? Di ba may binabanggit doon na after na magdilim ata yun, yung curtain na nagse-separate from the Holy of Holies, na nahati yun sa gitna. Kasi during the time of the Old Testament po, ang nakakapasok dun sa most holy of holies ay yung mga high priest, yung mga punong saserdote. Tapos ang ginagawa ng mga punong saserdote, naglalagay sila ng maliit na bell dito. Para malaman, tapos meron tali yon sa mahabang tali, para yung taling yon nakalabas yon sa Holy of Holies. Para malaman ng tao kung yung pare o yung punong saserdote ay buhay pa or patay na. Kapag wala na silang nakarinig ng kalembang, meaning to say na dead ball na yung punong saserdote, probably because of his sin or meron siyang unconfessed sin, dahil humarap siya sa presensya ng Panginoon, namatay siya. So, ang ginawa ng Diyos para makapasok tayo o ginawa ni Jesus para makapasok tayo din sa Holy of Holies, He needs to die.
So nagkaroon siya na, we have an access to the Father through His blood, di ba? Sabi nga ng Bible, di ba, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, siya'y bago na. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ang ikalawa po, na ministry of the Holy Spirit sa buhay ng isang mananampalataya, He give us new birth. Bagong kapanganakan. No? Give us new birth. Titus chapter 3, verse 5. O Tito chapter 3, verse 5. At John chapter 3, verse 3 up to verse 6. And pangatlo po, testifies that we are God's children. Ito'y nagpapatotoo, nagpapatibay na tayo'y mga anak ng Diyos. Mabasa po natin siya sa Romans chapter 8, verse 16. Buksan po natin ating Biblia sa Romans chapter 8, verse 16. May gusto ko lamang po ipakita sa inyo. Romans chapter 8, verse 16. Ang sabi po rito, ang Espiritu Santo ang nagsasabi sa ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kung mapapansin niyo po dyan yung unang word na binanggit, Espiritu Santo. First, naka-capital letter, yung first niya. It signifies, ang tinutukoy dito, yung banal na espiritu. At yung maliit na E o yung espiritu, it talks about our spirit o yung tinatawag nating God awareness or God consciousness. Kasi alam naman natin, di ba, tayo ay composed ng tatlong elemento. Espiritu, kaluluwa, at katawan. Yung katawan ay yung nabubulok na parte natin, di ba? Ayun yung pagka-nilibing, ayun yung maiiwan sa atin. Yung kaluluwa at ang espiritu ay nang matitira. Yung espiritu, babalik yun sa Diyos, at ang kaluluwa, ayun yung kinokompose ng ating desisyon, ng ating will, whether we're going to follow Christ or we're going to follow Satan. Okay, pagpatuloy po natin. Ang ikaapat po ay ang teaches and guides us. Tinuturuan tayo at ginagabayan tayo ng banal na espiritu. Sa John chapter 14, verse 26, at Romans chapter 8 verse 14. John chapter 14 verse 26 at Romans chapter 8 verse 14. Ang ikalima po, tama ba ikalima na tayo? Gives wisdom and revelation. Nagbibigay ng karunungan at kapahayagan. Ano pong difference ng wisdom and knowledge? Narinig ko to sa isang pastor at sa isang Bible scholar. Ang sabi niya, wisdom is the application of the knowledge acquired. Ang karunungan daw ay ang aplikasyon ng kaalamang natutunan mo. For example, the reason why meron tayong mga Bible study, may mga prayer meeting, may mga preaching every Sunday, para yung karunungan o yung kaalamang nalaman mo, ito ia-apply mo, that is wisdom. Diba? Wisdom is the application of the knowledge acquired. Sabi nga dito, the ministry of the Holy Spirit, it teaches and guides us. John 14:26 and Romans chapter 8 verse 14. Ikali-anim, enable us to live a holy life. It enables us to live a holy life. Galatians chapter 5 verse 16 hanggang verse 25 at Romans chapter 8 verse 1 up to verse 2. Binibigyan tayo ng kapangyarihan, ng kakayanan para maisapamuhay natin ang isang buhay na banal o holy life. Ang ikapito po, it helps us in prayer. It helps us in prayer. Tinutulungan po tayo sa ating pananalangin o sa ating pagdarasal. Kaya nga, before, when I was still, nung nasa lumang buhay ko, nung nasa lumang religion pa ako, ang alam ko lang prayer, yung mechanical prayer.
yung ano to, yung hindi na kailangan ano pa parang ano pag-aralan, napag-aralan kumbaga kabisado na, pero hindi galing sa puso. Pero when we talk about the Holy Spirit helping us in our prayer, ito ay yung galing sa puso. Diba sabi ng Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ang ika-7 po, 7 ba? 8? 7. Strengthens and imparts resurrection life. Tinatitibay at binabahaginan tayo ng resurrection life. Romans chapter 8 verse 11. Ano pong ibig sabihin nito? Sino po yung nabaptize na dito sa water? Water baptism. Ano pong unang ginawa ng pastor sa inyo nang binaptize kayo? Di ba, in-explain mo na sa inyo, di ba, nagbigay kayo ng testimony kung paano kayo binago ng Panginoon. Di ba? Ako po isang dating lasinggero, babaero, lahat ng ero, kasama mo na yung kusinero, di ba? Ngayon, ganun pa rin ako. Ganun ba yung sinabi niyo? Hindi naman, no? Siyempre, nagbago. May pagbabagong ginawa ang Diyos sa buhay natin. Ngayon, ang ginawa ng pastor, after yung di ba, nilubog kayo? After yung nilubog, anong ginawa ng pastor? Inangat kayo uli. Di ba, hindi naman kayo pinabayaan doon? Di ba? Pinabayaan kayo, kaya kayo mamatay. Ang symbol po noon, di ba, you were buried in Christ and also you were resurrected in Christ. Di ba? Kayo'y umahon kasama ni Kristo. Sabi nga ng Bible, without the resurrection of Christ, you will still be in your sin. Mananatili ka sa iyong kasalanan kung hindi ka kasama ni Kristong umahon. Diba? That is symbolic and at the same time, spiritually true in the lives of every Christian. Ang last po is to change us into the image of Jesus. Baguhin tayo ayon sa imahe ni Kristo Jesus. Going back to Genesis, bago magkasala ang tao, di ba, ang unang create ni God, di ba? Light. Let there be light, and there was light. Lahat ng pangangailangan ng tao, ginawa niya lahat para ipakita sa atin yung pagmamahal ng Diyos sa buhay natin. Ba, imagine mo kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Lahat create niya muna. Lahat ng pangangailangan natin, create niya muna. Isa lang naman ang request ni God eh. Huwag mong kainin yung bungang bawal na sinabi ng Diyos, kasi pagka ginawa mo yun, mamamatay ka. Very clear ang sinabi ng Bible, very clear. Kapag kinain mo yung bungang yun, ikaw ay mamamatay. Pero anong ginawa ng tao? Kinain pa rin niya. Merong isang taong pilosopo nagtanong sa akin, sabi niya, kasi bakit sa dinami-dami ng bakit doon pa nilagay ng Diyos, doon pa nilagay ng Diyos yung bunga sa gitna? Narinig ko si Pastor Ed Lapi sa kanyang message. Ito yung kasagutan niya doon sa tanong ng taong nagtanong sa akin. Kasi sa dinami-dami naman magtatambayan, doon pa nagtambay si Eva. Doon pa tumutunga-tunga nga. Sabi niya pang term eh. Imagine niyo rin, di ba? Ito nga naman. Ang lawak-lawak ng Garden of Eden eh. Bakit nung pa siya nag-stay? Di ba? Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, no temptation has seized you except what is common to man, and he will not let you be tempted beyond what you are able. But when the temptation come, he will make a way of escape out of it. Kaya nga si Joseph, nung time na tinukso siya ni Potiphar, anong ginawa? Yung wife ni Potiphar, tumakbo siya. Ang sabi ng ibang mga macho kuno ng mga lalaki, bakla daw si Joseph. Hindi po. Katalinuhan po yung ginawa ni Joseph. Alangan naman po, pray pa siya, Lord. Ganun, no. He don't have to pray for, habang siguro tumatakbo siya, nag-pray siya, Lord, ilay niyo po ako sa tukso. Diba? That's the way of escape the Lord na gustong ng Panginoon. It changes us into the image of Jesus. 2 Corinthians chapter 3, verse 18.
Sa Jude 20, sinabi po, kasi isang chapter lang naman po ang Jude. But you, dear friends, build yourselves up in your most holy faith and pray in the Holy Spirit. Yung kanina pong tinakil natin, yung firstfold ministry ng Holy Spirit in the believer. Ngayon po, through the believer, sa pamamagitan ng mga mananampalataya. Yung gais gawin ng Diyos sa inyo para tayo'y makapag-serve, para maluwalhati natin ang Diyos dito sa mundong ito is through the believer, sa pamamagitan ng mananampalataya. Number 1, gives power to witness. Gives power to witness. Binibigyan tayo ng kapangyarihan na magpahayag o na magbigay ng testimony patungkol sa Diyos. Acts chapter 1 verse 8 at chapter 2 verse 14 hanggang verse 40. Acts chapter 1 verse 8 and Acts chapter 2 verse 14 to 40. Basahin po natin yung Acts chapter 1 verse 8. Ngunit pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, tatanggap kayo ng kapangyarihan at sasaksi kayo tungkol sa akin sa Jerusalem, sa Judea at Samaria at maging sa kaduluduluhan ng lupa. Dito po, mapapansin nyo yung sistema na ginawa ng Diyos sa buhay ng mga disipulo at ng mga mananampalataya kay Kristo. Una pong step is the Jerusalem. Bakit po Jerusalem? Ano pong symbolize o simbolo ng Jerusalem? Family. Our first ministry should be our family. Nakakalungkot pong isipin, I've been in CGM for the past 5 years. Meron po akong napakinig na isang testimony ng isang pastor daw, kasi medyo doubt ako sa pagiging pastor niya. Ang testimony niya ganito, ang sabi niya, the reason why I divorced my wife, it's because of the ministry. Kaya daw niya dinivorce, kaya daw niya hiniwalayan yung kanyang asawa dahil sa ministry, sa gabal daw. One time noon, umuwi ako ng bahay, binatukan ako ni Joy. Hindi po ginagawa ng asawa ko yun. Biniro ko siya. Sabi ko, Han, kailangan siguro hiwalayan na kita. Sabi niya, bakit? Kasi sa gabal ka sa ministeryo ng Diyos eh. Pero tawa na kami, hindi naman niya ako binatukan. Hindi naman ginagawa ng asawa ko yun sa akin. Nakakalungkot mong isipin. They do not understand na ang unang ministry dapat natin, if you are filled by the Holy Spirit, is your family. Kasi ang galing-galing mo sa church, di ba? Ang galing-galing mo mag-win ng soul, pero sira naman yung pamilya mo. Kaya nga, one of the qualification of a pastor is having believing children, managing his household well. Bakit po? Yung maliit na unit ng community, which is the family, yung larger unit, yung church, yung doon pa lang sa pamilya mo, bagsak ka na, tapos magpapastor ka pa, parang nakakahiya naman po ata yun, di ba? Parang kaplastikan. So, ang sabi ng Lord, they need to be a witness first in Jerusalem, second in Judea. Ano pong symbolize niyan? Their neighboring community. Yung kapitbahay mo. Then, Samaria. Different parts ng neighborhood na sa Judea. Whether in China, meron tinatawag sa Saudi Arabia, and in the different parts of the world. So, systematic. Hindi ka pwedeng umalis ng pamilya mo, hindi mo pa nabibin ng pamilya mo. Diba? Tapos, mag-ano ka na. Iba naman din po yung sitwasyon na pinakita mo lahat yung pagiging Kristiyano mo na hindi pa rin nakakilala ang Panginoon. I'm not saying that, hindi po 'yon. Pero in your heart, alam niyo naman kung talagang nakita na nila yung pagbabago sa buhay mo at hindi matigas talaga ang ulo nila, that's the time to move out. Yun po. Pero I do believe in the promise of God sa Acts chapter 16 verse 31, you and your household will be saved. Diba? Yun po yung pangako sa mga isang mananampalatayang nakakilala sa Diyos.
Number 2 po, testifies that Jesus is alive. Ito po ay nagbibigay patotoo na si Jesus ay buhay. Acts chapter 5, verse 30 up to 32. Acts chapter 5, verse 30 to 32 at Acts chapter 4, verse 31 up to verse 33. Ang ikatlo po, releases through worship. Nagpapakawala, nagpapalaya ng tunay na pagsamba. Ang ating pong pagsama, it doesn't begin at 7:30 and ends in 9 o'clock. Hindi po. Ang tunay po na pagsamba is daily, communal with God. Romans chapter 12, verse 1 up to verse 2. Romans chapter 12, verse 1 to verse 2. Ang sabi po rito, kaya naman nakikiusap ako sa inyo mga kapatid, alang-alang sa mayamang awa ng Diyos, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga katawan bilang handog na buhay, banal at nakalulugod sa Kanya. Verse 2, huwag kayong makigaya sa mundo, kundi maging bago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip. Sa ganito ninyo malalaman ang kalooban ng Diyos at kung ano ang mabuti, kaaya-aya at ganap sa Kanyang paningin. So ang worship doesn't begin with 7:30. It begins with our daily communal with God. Our Christianity is from Monday to Sunday, 7 days a week, 24 hours a day, 365 days a year, 366 kapag leap year. So, hindi pa pwedeng walang, may absent ako ng isa kasi 365 lang binanggit. No, 366 pag may leap year. Okay? Yan po yung pagiging Christian natin. And last, it glorifies Jesus. Niluluwalhati ang Panginoong Hesukristo. John chapter 16, verse 13 hanggang verse 15. John chapter 16, verse 13 to 15 at John 15, verse 26. The new way of the Spirit, ang bagong pamumuhay ayon sa Espiritu. Romans chapter 7 verse 6, ang sabi po rito, but now by dying to what once bound us, we have been released from the law so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. Ang old way ng religion po kasi ganito, we are trying to be accepted by God through self-effort, sa pamamagitan ng ating kakayanan, sa pamamagitan ng ating mga gawa. But God's standard is so high, napakataas ng pamantayan ng Diyos, ng standard ng Lord. So walang pwedeng maaring makaabot noon sa pamamagitan ng kanyang kalakasan, ng kanyang effort. So ang gospel po, ang mabuting balita, nag-introduce siya ng daan. Hindi naman po sinabing bagong daan or dating daan. Talagang daan na yun noon pa man. Yung iba kasi nag-iimbento ng dating daan, bagong daan, lubak-labak naman yung daan na patungo sa kanila, di ba? It is the new way of the Spirit. It is the Holy Spirit who causes us to live a life pleasing to God. He is the inner power which changes us from the inside out. Di ba? May gloryng nakikita. Para yung nangyari kay Moses, di ba, nang bago niya ni-receive yung law, yung 2 tablet of stone, yung naririnig natin, napanood natin noon, di ba, may radiance na nakita sa kanya. Di ba? Umaapoy, nagliliwanag yung kanyang muka. So bilang mga mananampalataya, nakikita ba sa atin yung tunay na pagbabago ni Kristo? Naaamoy ba tayo? Anong amoy ng katabi mo? Amoy mo nga. Amoy tinapay daw, sabi ng isa. Anong klaseng tinapay? Putok pare, putok. Hindi po ganun ang tinutukoy ng Biblia. Yung amoy na galing ka sa presensya ng Diyos.
Ba sabi ng Book of Acts? They have been with Jesus. Even though they were unschooled and ordinary men, they were fishermen. But they knew they have been with Jesus. Diba? Ikaw ba sasabihin ng asawa mo, Han, alam mo, ang laki ng pinagbago mo. Mula sa pagiging mabuti, ang sama mo na. Nagbago nga rin naman, kaya lang pasama. Pero ang sabi ng Biblia, from glory to glory. Diba? Kasi ang pagkakaintindihan natin ng grace of God is yung unlimited favor. Let us remember there are always two sides of the coin. May dalawa din meaning po ng grace. Number 1, it is the unmerited favor of God. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. For by grace you have been saved through faith, and this is not of yourself. It is the gift of God so that no one should boast. But also let us remember 1 Corinthians chapter 15, verse 31, ang sabi ni Pablo, I am what I am. But it is not I, but the grace of God who was with me. Diba? Hindi ako naging ganito dahil sa sarili ko, kundi dahil sa grasya, sa kalooban ng Diyos, sa gift of God. It's by the grace of God. He reveals the finished work of the cross and make it a daily reality in our life. He set us free so that we can walk with God. Pinalaya tayo ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu para lumakad tayo ayon sa Kanyang wangis. Because through Jesus Christ, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. Romans chapter 8, verse 2. We are empowered by the Holy Spirit. Sabi ng Acts chapter 1 verse 8, nabasa natin, di ba? But you will receive power when the Holy Spirit comes on you and you will be my witnesses. Plurality po. Hindi po isang tao lang tinutukoy rito. We are all part of the family. Katulad nga po nung napakinggan ko o narinig kong salita ng isang American actor sa pelikulang Fireproof. You are my brother from another mother, but we have the same father. Diba? Kahit na iba-iba ang ating mga nanay, pero iisa lang ang ating tatay. Diba? Regardless kung Baptist man siya, Pentecostal man siya, Bapticostal man siya, kung the way siya mag-worship, kung joy to the world or silent night yung ginagamit niya, regardless of that, we are all part of the family of God. Diba? Hindi lang ang banal na Espiritu ay nag-i-indwell the believer, but he also desire to fill with power to be an effective witness. Ang tawag po rito ng Bible, yung infilling, is to be baptized in the Holy Spirit. Baptize comes from the Greek word baptizo, meaning to say to be immersed. Di ba kaya nga pagka binabaptize tayo, baptizo po ang ginagamit doon, immersion, hindi sprinkling, hindi pouring. Baptizo means to be immersed, to be totally covered. One time na naalala ko, hindi ko pa makakalimutan niya, I was baptized February 26, 1994 sa ICS, dito sa may Mandaluyong. Nung binaptize ako ni Pastor Bob, hindi nabasa yung banda ko rito. Ang ginawa niya, inulit. Kasi that's the hindi sa hindi sa pagiging legalistic. Pero ayun yung command ng Panginoon, specific command ng Lord, to be totally immersed. Totally immersed. Ayun yung the same Greek word na ginamit rito ng word na baptizo sa Holy Spirit, we need to be totally immersed. Tayo'y kailangang mapuno ng banal na Espiritu. Kasi only that time that the Lord will use us mightily and effectively if we are truly immersed with His Holy Spirit in the power of God. It is a command from God. Sabi ng isa siyang utos ng Diyos. Sa Ephesians chapter 5 verse 18. Sabi ng Bible, do not get drunk on wine which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Ephesians 5:18. Kung mapapansin po natin yung sentence ang ginamit, do not get drunk. Past tense po. Huwag daw po tayong magpakalasing sa alak, kundi
tayo'y mapuno ng banal na Espiritu. Something we could ask for. Luke chapter 8 verse 13. Luke 11:13. How much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Tayo ba'y hinihingi o hinihiling natin ang banal na Espiritu sa buhay natin? Napakarami kong gustong ibigay na tao na ginamit mightily ng Panginoon because they are so much filled with the Holy Spirit. Charles Finney, D.L. Moody, Charles Spurgeon, diba? Napakarami po. Siguro kung babanggin ko lahat yon, mauubos yung oras natin. Being filled with the Holy Spirit manifests itself in a number of ways. Ito po yung manifestation lang. The supernatural language, Acts chapter 19 verse 1 to 6. Prophecy, 1 Corinthians chapter 14 verse 5. Signs and wonders, Hebrews chapter 2 verse 4 and 1 Thessalonians chapter 1 verse 5 to 6. At iba pang gifts of the Holy Spirit, 1 Corinthians chapter 12 verse 8 to 10. Yung empowerment to pray, Ephesians chapter 6 verse 18. Anointed worship, Philippians chapter 3 verse 3. Ang banal na Espiritu ang nag-anoint us with the same anointing that Jesus had. Acts chapter 10 verse 38 and John chapter 14 verse 12. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, we become the hand of Jesus touching people's lives today. Bilang mga mananampalataya po, tayo po ang mga kamay, ang paa, ang mata ni Jesus. Sa akin pong pagtatapos, meron po akong nabasang isang quotation. Ang sabi doon, siguro ilang beses ko na rin na-share ito sa inyo, no? Pero talagang every time na nag-share ako, hindi ko makalimutan itong quotation nito. Ang sabi doon, be careful how you live. You might be the only Bible some people read. Mag-ingat daw tayo sa ating pamumuhay. Kasi maaaring tayo yung huling Biblia na binabasa ng tao sa paligid natin. Anong version kaya ng buhay natin? NIV kaya? Pang-international ka? New American, pang-Amerikano ka lang? Or King James? Baka hindi maintindihan yung buhay mo ng iba. Let us pray. Panginoon, sa oras pong ito, marami pong salamat sa mensahe mo na iyong pinagkatiwala sa iyong lingkod. Dalangin ko po na itong mensaheng ito, hindi lang siya manatiling mensahe, bagos ito'y tumimo at pumasok sa aming buhay at tunay na maisapamuhay namin ito. Hindi po namin magagawa ito sa pamamagitan ng aming kalakasan, sa aming pamamagitan ng aming strength, kundi sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng iyong banal mong Espiritu. Dalangin po namin sa aming pag-uwi sa bawat bahay namin. Ingatan niyo po kami, Panginoon, at make it a reality, Panginoon, ang Holy Spirit sa bawat buhay namin. Ito po ay samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.